Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Excuse me. Ebidensya ng pananakot laban sa mga brave A13 senators. Ibubulgar. Nagbabala si Senate President Alan Peter Cayetano na may mga senador umanong handang maglabas ng ebidensya sa mga susunod na araw upang patunayan ang umano'y pananakot at intimidation na naglalayong pigilan ang pagbuo ng tinatawag niyang Independent Senate. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na may mga senador umanong nakararanas ng matinding pressure upang lumipat ng panig o suportahan ang ibang grupo sa Senado. Ayon sa Senate President, hindi lamang umano simpleng panghihikayat ang nagaganap, kundi may mga banta pa raw na maaring maharap sa mga kaso o gawing mahirap ang buhay ng ilang senador kapag hindi sila sumunod. Ito ang pahayag ng SP Cayetano. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. Nauna nang iginiit ni Cayetano na may mga pagtatangka umanong hadlangan ang kasalukuyang mayorya na kanyang inilarawang isang fully independent majority at sinabi niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na wala umanong impluensya ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at sa pagbubuo ng mga committee. Yan. Ito ang inaabangan ko. Example, si Senator Jinggoy Estrada. Mabuti nga na lang, salamat sa mga dasal ninyo, dasal natin, at yung warrant of arrest na na-issue sa kanya is bailable. Kaya hindi siya nakulong. According to Senator Marcoleta, sinimulan niya na sa kanyang programa sa Net25. Dapat malaman ng taong bayan kung ano ang hirap na pinagdaanan ni Senator Jinggoy dahil minuto, oras-oras, tinatawagan na kumalas na sa Brave 13 para masolve ang kanyang problema. Pinapipili daw siya, prinsipyo, o plunder kaso kulong. Ganon. Kaya, bilib ako kay Senator Jinggoy, saka tibay ng dibdib, lakas ng prinsipyo, lakas ng tama, kung ano pa, red horse, lakas ng tama sa paninindigan, yan ang tunay na lalaki. Senator Jinggoy, at sana magsasalita siya. Kung tinatawagan, at least nasa cellphone niya yung conversation. Yan. To me, isa ng ebidensya yun. Sino yung mga tao na kumakausap sa kanya na kumalas? Kasi sabi ni Senator Marcoleta na ang tanging pakay lamang ay hindi yung para i-prosecute, para makulong. Hindi. Ginagamit lang yung kaso-kaso para ma-pressure, mapilitan nila ang ibang senador sa majority na kumalas. Yan. Example si Senator Jinggoy. Kaya lang, nagsalita na siya. If this is the price I had to pay, so be it. Ikulong niyo ako kung kailangan kong makulong. Kaya ipagdasal po natin si Senator Jinggoy. Senator Marcoleta, susunod na yan. Sasampahan. I don't know with Senator Joel Villanueva and Senator Escudero, susunod na yan. But the fact, ito, I hope I am correct, ano? Sana magdilang anghel ako. The fact na tumindig sa prinsipyo si Senator Jinggoy, the fact na hindi nagpapatinag si Senator Marcoleta, I believe, itong dalawa, si
Senator Joel Villanueva and Senator Escudero, hindi rin yan magpapatinag. Nagsalita na si Senator Villanueva na hindi siya kakalas sa Brave 13. Nagpahayag na siya, kahit anong mangyari. So, isa na lang ang naiwan na pwede nilang mapiga, Senator Escudero. Sa tingin ko, hindi rin ito. Independent-minded ito. Hindi nila kayang hawakan sa liig. Tingnan nyo na lang, noong 2024, noong nagkudita sa Senado, inalis nila si Senator Subiri dahil ayaw niyang suportahan yung People's Initiative Charter Change. Pinalit nila si Senator Escudero. Anong nangyari? Wala rin. Kasi anti-charter change si Escudero. Kaya tingnan nyo nung impeachment case last year. Grabing pressure na forthwith, simulan kaagad ang impeachment trial. Hindi siya nagpatinag. Dahan-dahan lang. According to calendar. Na lumabas, tama. Kinatigan ng Supreme Court yung forthwith, hindi kaagad-agad. Depende sa diskarte ng impeachment court. Kaya may paninindigan. Yan, yung apat na yan. Marcoleta, Jinggoy, Villanueva, and Escudero. Kaya wala silang mapapala. So, anong mangyari? Wala. Mag-uol kung sa Bisaya, I don't know. Hindi nila kayang kunin ang Senate majority. Ito na ang pinakamalakas na Senate majority so far sa tingin ko. Kahit manipis, kasi 13 lang eh. Kailangan lakas naman ang samahan. Sabi nga ni Senator Camille Villar ang kakalas sa amin, masahol pa kay Judas. Magkapatid na Villar, hindi na nila kaya yan. Palaban na yan. Lalo na si Senator Loren. Hindi yan kakalas dahil napasubo na eh. At saka nandyan yung anak niya, lumalaban sa administrasyon, kailangan niyang suportahan ang kanyang anak. Kaya good luck sa minority. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang 2028 na yan. Sa tulong ng Diyos, naniniwala ko, manatiling intact ang samahan ng Brave 13 Senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Pagkaroon mo na niyang mag-atop na taga-ano gyero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita jud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mauna ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita jud nato ko. So mo ni ang kahimtang nga kung muulan, ulanan jud siya kay kuan lang ang iyang atop. Karaan. Kita gini mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, ng kakanal. Yan. So, nauman na gyud og atop ang nanay. So, so karon na nay unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og gyero. Ang kuan lang na ako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ako nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya ang isulti lang nako nga kuan kanang tas ang siya kinabuhi hinaot unta nga kuan sa sunod-sunod nga So na kay bara nanay wala. wala. Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka?
kapinduha ka tuig. So si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na. Busa, salamat kaayo sa kuan Ginoo ug sa nagtabang. Sige nay, salamat po.